mag-aral at matuto. Tara na, samahan niyo ako. Okay, ngayong araw naman ito, ituturo ko sa inyo yung ating mga tools and equipment at saka yung kanyang mga meaning. Okay, dahil kung mag-aaral ka o nag-aaral ka talaga yan ng TESDA, hindi po pwede na marunong ka lang sa actual, tapos na. Kung gusto mo makakuha ng certificate ng TESDA, dapat marunong ka sa written examination at mga meaning ng mga tools and equipment. Kasi kung marunong ka lang gumawa, hindi ka naman po pwedeng pumunta sa TESDA. Sabihin mo, sir, mag-exam po ako ng TESDA. Asan po yung ref, asan yung aircon yung ipapagawa at gagawin ko na. Hindi ganon. Pag nagpunta ka sa TESDA at mag-exam ka na refrigeration and air conditioning, uunahin mo ang written examination. Multiple choice lang yan. Pero kahit multiple choice lang yan, hindi ka papasa kung hindi mo alam yung mga meaning ng ating mga tools and equipment. Okay? Yun yung ating magiging topic ngayong araw. Okay, bago ang lahat, syempre, hayaan nyo muna akong i-shoutout naman yung ating mga suking tagapanood. Ang aking pamangkin na si Alvin Mamaklay, shoutout sa'yo. At sa yung mga sagutan ng ating assignment video. Tama yung mga sagot. At patuloy ka lang tumutok. Ito nakikita ko, kagandahan pala ng pagbibideo ko. Kahit yung pamangkin kong malayo sa akin, sa aming lugar, natuturuan ko ng mga kaalamang natutunan ko. Gayun din sa inyo na mga nanonood. Huwag lang kayo magsasawa. At kung may mga katanungan kayo, always comment sa box para masagot natin yung mga katanungan. At kung hindi naman katanungan yung ko-comment, linawin mo lang yung comment kasi minsan hindi ko alam kung ano ibig sabihin mo doon, kung ano yung word na gagamitin mo. Hindi ko minsan alam kung ano yung ibig mong parating. Katulad ng may nag-comment uli, hindi ko alam kung uli o naulit ba yung ating video or ano yung ibig niya sabihin. I-comment niyo lang ng medyo buo para malinawan natin kung bakit ganun ang comment ninyo. Salamat sa inyong mga comment at patuloy lang tayong sumubaybay sa ating YouTube channel. Yan, yung ating YouTube channel. At yung ating mga previous video, kung mapansin nyo, yan, marami-rami na rin tayong video kahit papano. Kahit ilang araw pa lang ako nagbablog. Kung papansin mo, 3 days pa lang ako nagbablog or nag-video, medyo marami-rami na. Kasi pinipilit ko na i-upload lahat yung ating video na tutorial para bahala na kayo. At sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman ito ginagawa para sumikat o kumita sa YouTube, kundi unang-una para sa aking anak na gusto ko pagdating ng panahon na gusto niya nang matutunan nito, mapanood niya sa YouTube. Ulitin ko, hindi ko hangad na kumita. Siguro kung bibigyan ako ng pagkakataong kumita, sino ba naman tatanggi, di ba? Kaya lang, kung pinaka purpose ko nito, unang-una katulad sa pamangkin ko kanina sinat-out ko, maturuan ko sila kahit kami hindi magkakasama o magkakalapit ng tahanan. Okay? Kayo rin, gusto ko rin kayong matuto. Kung interesado kayo, panoorin nyo mula simula ng ating mga video kasi yung ating mga simula series ito series. Kaya kung meron kang hindi alam doon sa mga previous video natin, panoorin mo. Kung alam mo naman na skip mo, ganun lang naman. Okay, tuloy na tayo sa ating topic for today. Ang topic for today natin is meaning. Ayan, sir, bakit ba kailangan meaning? Inulit ko na, ulitin ko ulit kanina, sinabi ko sa inyo kanina, hindi ka makakapasa sa written sa TESDA at makakuha ng certificate ng NC2 or kahit anong NC yan, kasi nung sa panahon namin wala pang NC. Basta't nag-take ka ng examination ng TESDA, yun na. Ewan ko ba kung bakit sabi nila para upgrade ng kaalaman, sana nag-update din sila sa pagpapa-exam. Sana kung nagpapa-update din sila, nag-upgrade din sila ng mga tools na pinamimigay or pinapagamit, lalo TESDA student ka. Okay, itong meaning na to, mahalaga ito pagka nag-written examination ka. Kasi yung mga meaning ng written examination, inilalagay yan. Tapos sastanong sa'yo kung anong instrument yan o tools. Katulad yan, multi-tester. Bigyan ko lang kayo ng dalawa. Ito, yung multi-tester or multimeter natin pinag-aralan ng last previous video. Also known as volts, ohms, meter or BOM. Kaya nga BOM is volts, ohms, meter is an electronic measuring instrument that combines several measurement function in one unit. A typical multimeter may include features such as ability to measure volts, current, and resistance. Ayan. Kaya tinawag siyang multi. Multi means marami.
clamp meter are electrical tester featuring wide jaw, ayan, kaya nga clamp jaw, yung parang bunganga kaya nga, yan yung clamp, that are able to clamp around the electrical conductor. Originally designed is a single purpose. Yan, sabi ko sa inyo mga nakakaraming video natin, single purpose lang talaga yung gamit ng ating clamp meter. Yun yung ampere. Ayan, tools for measuring AC current. Currents ang meaning current ang unit of ampere. Or current ang unit niya is ampere. Mali pala ako doon, baliktad pala. Current ang unit niya is ampere. Kailangan din niyo alam, kailangan alam niyo rin yung mga unit. Kasi sa written examination binibigay doon, sasabihin, what is the unit of power? Ayan, watts. Ayan. Tuturo ko din sa inyo yan. Kailangan natin matutunan yan. Pag hindi nyo natutunan yan, maaaring bumagsak ka sa written. Yung pinapangarap mong actual, wala na. Kasi parang pag hindi ka nakapasa sa written, bye-bye. Bye-bye na sa TESDA. Sa TESDA ng certificate. Kailangan mo mag-aral ng written bago ka pumasa o pumasok sa actual. Clamp meter now includes input for accepting test leads and other probes that support a wide range of electrical measurement. Ayan. Kaya nga dinagdagan na yung ating clamp tester dati nga. Aqual lang siya, pang ampere lang talaga. Dahil sa nakikita ng manufacturer, madalang bumibili. Nung panahon namin, madalang bumibili niyan. Kasi kung hindi ka refrigeration, air conditioning, hindi mo naman building wiring, hindi ka nabibili niyan Kung electronics ka lang, hindi ka naman bibili niyan. Electronic technician ka, hindi ka bibili ng clamp tester. Pero nakita nila, kung dadagdagan pa nila ng ibang gamit, mas maraming bibili. Yan ang dahilan kung bakit ang clamp tester nag-evolve at naging naging multi-use na rin siya. Okay? Okay, sa susunod nating picture, ayan, yung ating picture. Ano ba yung picture na yan? Ayan, yung picture natin, yung basic refrigeration tools. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko. Okay lang na-skip nyo. Sa inyo naman yan. Kung gusto nyo skip yung panunood, pwede naman. Kaya lang, mag-self-study ka na lang. Kasi ito yung mga tools na karaniwan ay ginagamit or ini-exam sa TESDA. Kaya nga tinawag, refrigeration tools are used in performing preventive maintenance and repair on air conditioner, refrigerator, freezers, and automotive air conditioner. Ngayon, meron pa mga tools dyan na maaaring hindi ko na isama. Kayo na ang mag-research. Kasi kung tools, may mga tools pa rin na kahit pa paano, ini-include pa din or sinasama pa rin sa mga tools ng refrigeration. Diba, magte-take ka na exam ng basic electronics. Siyempre, hindi mo makikita itong tube cutter. Tube cutter, paano mapasama sa electronics yung tube cutter? Siyempre, hindi siya kasama doon. Ito yung mga tools na karaniwan, kung mag-aaral ka ng ref and aircon, yun yung mga tools. Yan yung kasama sa exam. Okay, bigyan lang muna kayo ng dalawang tools muna na kayo na rin magbasa ng mga susunod pa. Kung gusto niyo talaga matuto at makapasa, kaya asa sa inyo na yon. Okay, yung tube cutter, ito, example lang natin. Tube cutter is a refrigeration tools used to cut copper tubing from size 1/8 to 1/2. Sa picture pa lang, 1/8 to 1/2. Pero may mas malalaki pa dyan. Hindi lang ganyan ang tube cutter. May mas malaki pa sa 1/2. Pwedeng mas malaki pa ng konti dyan. Outside diameter. Depende sa itsura or sa laki ng tube cutter mo. Hindi rin, take note din, hindi lahat magkakamuka. May mga tube cutter na mas malalaki pa dyan. Saka mamaya sabihin mo si Sero, tinuro. Tube cutter na 1/8 hanggang 1/2 lang ang kaya. Bakit itong kuwan ko kahit 1 inch kaya. Yun yung tube cutter nyo. Okay, flaring tools. Ayan, yung flaring tools. So, the same as flaring tools. Yung flaring tools, kung gusto nyong i-demo ko sa inyo yan, i-demo ko sa inyo by video, or kung gusto nyo, maghanap na lang din kayo ng video sa YouTube, basta sa inyo naman yan. Pero kung mag-comment kayo sa comment box, i-actual ko yan kasi meron akong tools na ganyan, tsaka tube cutter. Then, itong minsan kasi ang flaring tools, set na, kasama na itong swaging tools. Ito kasi swaging tools na design na to, tipokpok. Pag itinapat mo sa tubo, pupukpukin mo pa. Pero meron namang mga tools na flaring tools. Pag ibinala mo doon sa flaring na yan, hindi mo na kailangan pukpukin. Hihigpitan mo lang, mag-suswadging na siya.
Kaya tinawag na swaging tools. Didemo ko rin sa inyo yan. Mag-comment lang kayo sa box at demo natin yung mga tools na meron ako. Katulad nito. Then, bracing torch. Ayan, yung bracing torch. Swerte nga ninyo sa panahon ninyo at panahon natin ngayon. Available na itong mga torch na ganito. Nung panahon nag-aaral kami at tuturo ako, hindi available to. Ang ginagamit namin, suplete. Alam niyo ba yung suplete? Yung pangpugpog sa asong kinatay or sa kambing ngayon. Aso, hindi na pwedeng kainin. Bawal na kainin yan. Yung mga kinakatay na kambing, para matanggal yung balahibo, sinusunog nung blowtorch na tinatawag. Yung di gasolina, pag binuhusan mong gasolina, bobombahin mo siya, tsaka mo siya aapuyan. Ganun nang ginagamit namin dati, napakahirap pa, puro itim ang ilong mo, usok sa usok. Okay, naalala ko din tuloy yung aking estudyante ng time na yun ang ginagamit namin. Nung papainitin na namin, kinulang ng init, binuhusan ng gasolina, nag-aapoy pa. Lagliab, sabi niya, sir, tinaas ko naman kahit itaas mo, basta't gasolina, sigurado yan, liliab yan, hahabulin ka yan, kahit nagaanong kataas, kahit hindi tumatama sa apoy or hindi tumama sa apoy yung mismong bote ng gasolina, dire-diretso yan, hahabulin ka hanggang sa bote. Kaya take note din, kapag ang risky yung inyong gagamitin mga tools, always protektahan nyo yung sarili nyo, ingatan. Katulad nitong torch na to, may tendency yan magli-leak. Or pag napuyan mo, may leak. Sumasabog yan. Kaya hanggat maaari, safety precaution ang kailangan ninyo. Tinuturo din yun sa TESDA at tinuturo din yun sa isang technician. Kailangan always isipin nyo yung kaligtasan kasi hindi mo na maibabalik yung maaaring ma-damage. Then ayan, copper tube bender. Ayan, ito yung mga naging estudyante ko. Shoutout pala sa mga naging estudyante ko dati. Ayan, alam nilang gamitin yan kasi nagkaroon kami ng project ng pagbebend ng tools, pagto-torch, pagbe-brace. Ayan, naging project nila yan. Shoutout sa inyo mga naging estudyante ko. Sana supportahan nyo yung ating video. At kung meron kayong mga anak na gustong matuto, pwede nyo na ipapanood dito sa kanila. Hindi ka na maghihirap na anak, ganito, ganyan, ganito. Ayan si sir, ayan, nagtuturo na. Panoorin mo lang. Kung may katanungan ka pang iba, sa inyo na magtanong. Okay? Then, ano pa yung susunod nating picture? Ayan, yung ating nut driver. Nut driver, ito, kaiba ito sa screwdriver. Kasi ito, yung nut may sudulo na ito, yung nut ang pinipihit. Pero hindi ito halos nagagamit sa ibang nut. Kasi kung may nut na may nakauslina, hindi niya mapipihit. Pero ang tawag dyan is nut driver. Then box wrench. Itong box wrench medyo pangakal sa akin. Memorable sa akin yung mga word na box wrench. Nang minsan kasi nung nag-aaral ako, sabi ng teacher ko, sabi ko sa teacher ko, sir, saan po ba yung back wrench? B-A-C-K. Back wrench. Anak, walang back wrench. Saan ka makakita ng back wrench? Walang back wrench. Box wrench meron. Pero back wala. Pag naalala ko tong tools na to, medyo naalala ko yung mga past years ng aking pag-aaral. Then yung open range, yan, yung open. At syempre may iba-iba rin siyang sukat. At minsan ngayon sa panahon natin ngayon, meron naman ng magkasama yan. Box at saka open range, magkasama siya. Magkabilang dulo, yung dulo box, yung kabilang dulo open. Then plot file, yan, yung mga sa Tagalog, kikil. Yung mga kikil na yan, ginagamit yan sa ating paglilinis ng mga hihinanging tubo. Ayan, yung tinatawag na flat file, round file, half file. Ayan, carpenter saw. Bakit kaya may nasa anong carpenter saw dito? Actually, kung akong tatanungin, siyempre, isipin ko bakit nagkaroon ng hacksaw rito. Carpenter saw. Hindi naman ako karpintero. Siguro, kinukonsider din nung ating mga nagtuturo, maaaring gumawa ka ng patungan ng rep. Siyempre, kung may patungan ka ng rep, kailangan mong lagari at kahoy yung gagamitin mo. Then ito, ginagamit ang tape measure. Yan, tape measure. Kasi yung tape measure, pag sinukat mo yung paglalagay mo ng rep, halimbawa, or yung size ng rep, kailangan mo yan. Siyempre, kailangan mo yan. Yan. Next nating mga tools. Yan, adjustable wrench, kaya sinabi siyang adjust. Sabi ko sa inyo, tandaan nyo mabuti yung mga meaning yan. Kasi kung hindi mo tatandaan yan, hindi ka makapasa sa written examination. Pero tandaan nyo rin,
Hindi lahat na yan isasama or meron pang mas higit dyan o may mga kasama pang iba dyan. Kaya kung gusto nyo pang mga advanced learning, maghanap pa kayo ng mga ibang tools. Okay, flat edge screwdriver. Yan, flat. It means, ibig sabihin yung parang pahaba lang siya, yung negative. Kung tawagin sa ibang katawagan, negative screwdriver, negative. Then, Phillips screwdriver, ito naman yung positive screwdriver. At minsan, naalala ko rin yung teacher ko nung ako yung nag-aaral. Sabi ko, Sir, asan yung yung screw? Anong screw? Sir, yung screw yung pinamimihit. Walang screw yung pinamimihit. Screwdriver, yan, pinamimihit. Pero screw, hindi yan pinamimihit. Sabi ko, oo nga, no. Kaya pag yan, lilinawin mo, pag nangihingi ka, baka yung inyong proctor ay magtuturo ng TESDA or mag-demo sa inyo, magpapa-exam ng TESDA. Sabihan ka, kumuha ka doon ng Phillips screwdriver, hindi mo alam kung anong dadakmahin mo. O baka nagtanong ka ng tools, Sir, asan yung Phillips? Asan yung screw? Eh, baka batukan ka nun. Sabihin sa'yo, sa mali ko sa Phillips, ano ba yan? Philip Morris ba yan? Sigarilyo ba yan? Ano ba? Screw? Anong tornilyo ba ang hanahanap mo? Kaya dapat, alam mo yung sasabihin mo kung gusto mo talagang makakuha ng certificate. Then, ayan, Allen wrench. Ayan, itsura ng Allen wrench. Long nose plier. Ayan, yung mahabang ilong. Kaya nga long nose eh. Split joint plier. Ayan, split joint plier. Medyo may pagkakaiba ito sa mga plier. Kasi ito yung plier na pag inyusod mo, lalaki pa yung makakagat niya. Then, electrical plier. Ayan, electrical plier. Kaya tinawag siyang electrical plier. May balot yung kanyang handle. Eh, bakit sir lahat may balot naman? Pero yung mapansin mo yung ibang balot ng iba, manipis. Ito kasi, electrical plier, makapal yung balot ng handle. Kasi pag may source ng power ito, kuryente, yan ang protection niya. At saka mapansin nyo yung magkabilang gilid, yung iba hindi napapansin ito. Para huwag dumulas yung kamay mo pagka hawak-hawak mo ito. Baka mamaya hawak-hawak mo, dumulas, nadikit ka sa metal at electrical ang ginagawa mo, may kuryente. Kukuryente ka dyan. Bye-bye na. Then, pipe wrench. Ayan, yung pipe wrench. Kaiba rin to sa mga ibang wrench kasi ito, pang pipe tubo. Kasi pagka ito medyo ginagamit mo, pag ikinawit mo ito, talagang humihigpit pa, parang umaakap pa ng gusto sa tubo, kaya pipe wrench. Socket wrench, ayan, yung socket wrench, ordinary naman yan. Nakakita naman tayo niyan, yung ating then yung ating next tools, ayan, hacksaw, ayan, lagaring bakal sa Tagalog. Lagaring bakal, gamitin din natin yan. Lalo't magagawa tayo ng mga base ng mga rep, mga aircon, gamitin natin yan. Then, yung electric drill or electric gun, gamitin din natin yan. Kapag ka nagbubutas tayo ng mga nagbabody repair tayo, nagmamounting tayo ng mga split type aircon, nagbubutas tayo sa dingding ng mga pagkakabitan ng aircon, yan, ginagamit yan. Then, bench vise, syempre, pagka meron kang puputulin, iipit mo dyan. Yoke vise, ayan, yung yoke vise, pwede yung pagka sa tubing, kung hindi mo mahawakan, iipit mo. Then, gauge manifold, ito, medyo tututukan natin ito ng gusto, dahil ito yung ginagamit natin sa other parts ng refrigeration. Anong other parts ng refrigeration? Syempre, ang pahapyaw lang sa mga susunod nating topic. Ang refrigeration and air conditioning ay may dalawang parts. Ang electrical parts at ang mechanical parts. Kaya ito, nakabahagi itong tools na to sa mechanical parts. Kaya tatalakayin natin mabuti yan pagka nag-start na tayo sa mechanical learning or mechanical video. For the meantime, magko-concentrate tayo sa electrical video kasi ang una nating inaral ay yung pag-aaral ng dalawang instrument na ginagamit sa electrical. Okay? Okay, ito naman yung mga instrument naman natin, kung may tools and instrument, ito naman yung instrument natin ginagamit sa paglilinis ng aircon. Yan, napakagamitin yan pagka maglilinis ka ng aircon. Minsan yung ibang customer ayaw ng tutubigin mo lang ng tubig ng repo, parang sila na lang din ang naglinis. Kaya mas maganda, may mga tools, may equipment ka. At yung equipment naman yan, magagamit mo naman ng matagal yan kung iingatan mo lang. Then, yan.
Yan yung ating mga tools na panglinis ng aircon. Okay? Kung nagustuhan nyo ang ating video, palagi lang kayong mag-like, mag-subscribe, at hit nyo na yung bell button natin para palagi kayong updated sa ating mga video, para huwag kayong mahuli. At kung meron kayong na-miss na video na sa pasimula, balikan nyo na lang para matutunan nyo lagi yung ating mga pinag-aaralan. At kung may mga katanungan naman kayo, mag-comment lang kayo sa comment box. Pipilitin natin masagot yan. Hanggang kukunti pa kayong viewers ko. Hanggat sasagutin natin lahat yung tanong nyo at magpapa-shoutout, shoutout natin lahat. At ganun din naman, yung mga alam na itong mga ating itinuturo, siguro hindi para sa inyo ito. Hindi lahat naman ng makakapanood nito ay magugustuhan. Kung meron din kayong nakita na medyo may pagkaka-error at pagkakamali ako, willing naman nating i-correct. Kasi hindi lahat naman ng teacher, teacher ka, always right ka at palagi kang tama. Minsan nagkakamali ka rin naman na nababanggit. Pwede mo naman i-comment sa box kung ano yung mga na-miss mo or nagkamali ako ng tinukoy. Pwede nating i-correct. Ganun lang naman ang pagtuturo. Naalala ko tuloy yung teacher ko nung ako'y nag-aaral pa. Sabi ng teacher ko, lahat ng alam nyo, alam ko na. Pero yung alam ko, hindi nyo pa alam. Parang maling kasabihan yon. Kasi, kung may alam siya, may alam din naman ang estudyante. Maaring alam niya, may alam siya, at mayroon din namang alam yung estudyante na hindi niya alam. Kaya ganun lang din yon. Katulad ngayon sa panahon natin ngayon. Marami ang estudyante ko na mas magaling pa sa akin. Talagang aminado naman ako doon. Kasi sila nagtuloy-tuloy sa paggagawa ng refrigeration and air conditioning. Samantala ako nag-stop ng ilang taon, lalo na nag-abroad ako. Hindi naman yun ang trabaho ko sa abroad, kundi security, airport security. Kaya nagbago yung aking linya. Pero hindi pa rin ako umalis sa paggagawa. Nagse-service pa rin ako sa mga kasamahan ko ng refrigeration and air conditioning. Mas marami pa nga akong ibang natutunan kahit hindi refrigeration. Okay? Salamat sa inyong panonood. Patuloy lamang kayong sumubaybay at patuloy ko kayong tuturuan hanggang sa abot ng aking makakaya. Muli, salamat. God bless us all. Bye-bye.